Hoy Liza, okay ka lang ba? Tanong ni Catherine sabay kalabit sa kanya. Kanina pa kasi siya tulala. Yes, I'm fine. Tugon ni Liza. Bakit parang hindi naman? May problema ka ba? BFF tayo kaya magsabi ka lang sa akin. May umaway ba sa'yo? Rest ba ka na ba natin? Uupakan ko yan. Tatawagan ko sina Nadine at Julia para marami kang backup. Ano, susugurin natin yan? Chill ka lang. Wala namang umaway sa akin. Kath, can I ask you something? Oo naman. Kahit ano sasagutin ko. Bakit? Parang ang seryoso mo yata. Minsan ba sa buhay mo ay naisip mo nang tumakas na lang at magpakalayo-layo? Palagi. Well, normal lang naman yun eh. Kapag sobrang stress na ako at tambak ang mga problema ko, ay binibigyan ko ng break yung sarili ko. Naalala mo pa ba nung hindi ako kinrushback ng crush ko nung college tayo? Kaya nagpunta ako sa isang isla ng 1 linggo nang ako lang mag-isa para lang makapag-move on at aliwin ang sarili ko. Ani Catherine at natawa. Paano kung yung gusto kong takasan ay yung pamilya ko mismo? Tanong ni Liza na nagpakunot ng noo ni Catherine. Ha? Bakit mo tatakasan ang pamilya mo? May nangyari ba? Pinilit ka na naman ba ng mommy mo sa isang bagay na ayaw mo? Malungkot na umiwas ng tingin si Liza. Ano na naman ba ang gusto niyang ipagawa sa'yo? She wants me to marry a guy that I don't like. Pumayag ka naman. As if I have a choice. Alam mo naman si mommy. Gusto niya siya ang palaging nasusunod. Wala rin naman akong lakas ng loob para kontrahin ang gusto niya. At kung kumontra man ako ay magagalit siya sa akin at posible pang itakwil niya ako. Marahang tinapik ni Catherine ang balikat niya. Liza, hindi ka na bata para magpakontrol sa mommy mo. Well, nanay mo pa rin siya kaya tama lang na sundin mo siya. Pero kung mali nang pinapagawa niya, you have all the right para hindi siya sundin. May sarili ka namang isip eh. At naniniwala ako na mas masarap magpakasal kung yung pakakasalan mo ay yung lalaking mahal mo naman talaga. At hindi yung lalaking gusto lang ng ibang tao para sa'yo. Malalim na napaisip si Liza. Pakatapos makipag-usap sa kaibigan niya, ay umuwi na rin siya sa kanilang mansyon. Liza! Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap. Kumain lang po kami ni Catherine sa labas, ma. Halika rito, may ipapakilala ko sa'yo. Sino po? Tristan! Sigaw ng kanyang ina. Naglakad papalapit sa kanila ang isang matangkad na lalaki. Nakangisi ito at panayang kindat sa kanya. Napangiwi siya at hilaw itong nginitian. Sino po siya? Kalmado niyang tanong habang nagtatakang nakatingin sa kanyang mommy. Siya si Tristan Alvarez, ang magiging fiancé mo. Tugon ng ginang. Nice meeting you, Liza. Ang ganda mo pala talaga. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Ipapangako ko sa'yo na magiging mabuti akong asawa para sa'yo. Saad ni Tristan. Mariing na ikuyom ni Liza ang mga kamao niya. Mommy, hindi ko pa po siya kilala, kaya bakit ko naman po siya pakakasalan? May reklamo ka sa mga desisyon ko, Liza. It's for the better, okay? At saka ang mayamang kagaya mo ay dapat lang na makapangasawa ng mayamang kagaya niya. Ang mayaman ay para lamang sa mayaman. At isa pa, mahusay magpatakbo ng negosyo tong si Tristan. Kaya kung sakali man na maging asawa ka niya, ay matutulungan ka niya sa pagpapatakbo ng kumpanya natin sa future. But I don't... No buts, Liza. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa. Mag-behave ka, okay? Paalam ng ginang at umalis na. Tumikhim si Liza at nakayuko lang. Ayaw niyang makita ang pagmumukha ni Tristan. Kanina pa kasi ito nakangisi sa kanya, kaya natatakot na siya. Mag-date tayo bukas, sabi ni Tristan. Doon na napaangat ng tingin si Liza. No, we are not going on a date. Look, sorry na agad kung magiging mag-asawa man tayo. Hindi kita magagawang mahalin. Gusto mo bang magsettle sa ganun? Habang maaga pa'y dapat gumawa na tayo ng way to stop the engagement. Habang hindi pa na-announce sa lahat ang tungkol sa atin. Biglang hinaplos ni Tristan ang mukha niya. Matututunan mo rin akong mahalin.
At kung sakaling hindi man ay wala akong pakialam, ang mahalaga'y maging asawa kita. Namutla si Liza at wala nang nasabi pa. Hinalikan pa ng lalaki ang pisngi niya bago ito naglakad palayo. Nang mawala sa paningin niya ang lalaki, ay mabilis siyang naghanap ng pamunas sa muka. Ew! Kadiri! Kinagabihan ay hindi makatulog si Liza. Nakahilata lamang siya sa kanyang kama, habang tahimik na nakatitig sa kisame. Tama si Catherine, may karapatan akong hindi sundin si Mommy, lalo na kung mali na ito. Siguro, it's time to leave this mansion. Bulong niya sa kawalan. Bumangon siya at kinuha ang kanyang maleta saka nag-impake na. Napagpasyahan niyang maglayas ngayong gabi. Kahit mamatay pa siya, ay ayaw niyang maikasal kay Tristan dahil hindi naman niya ito mahal. Sa buong buhay niya ay ngayon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na suwayin ang mommy niya. Tahimik siyang bumaba sa hagdan, kaso ang ingay-ingay ng maleta niya, kaya inis siyang napapadyak ng kanyang mga paa. Napagpasyahan niyang buhati na lang ito para hindi na ito makagawa pa ng ingay. Napangiwi siya sa sobrang bigat nito. My shoulders, it's too heavy. Ano-ano bang mga dinala ko? Why did I put so much? Aniya tuluyan ang nakalabas ng mansyon. Ibinaba na niya ang kanyang maleta at hinila na lamang ito. Sinadya niyang iwanan ng cellphone niya sa kwarto niya para hindi siya malocate ng parents niya. Kaya rin tuloy hindi siya makapag-book ng taxi. Alauna na ng gabi, kaya tahimik na ang kalsada. Kung may dumaraan mang sasakyan ay bilang lang din. Palakad-lakad siya. Kabado pa siya at hindi maiwasang matakot sa sobrang tahimik ng paligid, na para bang anytime may lilitaw na aswang o multo. Tama kaya tong ginagawa ko? Napasinghap siya nang may maramdamang tumutusok sa likuran niya. Hold up to miss, huwag kang sisigaw, kundi itatara ko ang patalim na to sa katawan mo. Sabi ng isang lalaki. Kuya, please don't hurt me. What do you want from me? Ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo. I don't have cash. Pwede utang po muna. Just give me your address and I'll give you money. I promise po. Niloloko mo ba ako, miss? Singhal ng lalaki at itinulak siya. Bumagsak siya sa semento. Hinablot ng lalaki ang maleta niya saka ito kumaripas ng takbo. No! May maleta! Sigaw niya at kaagad na hinubad ang kanyang heels at hinabol ang lalaki. Give it back! Sigaw pa ulit niya. Ilang oras niya nang hinahabol ang lalaki, ngunit hindi niya ito maabutan. Sobrang layo na nang narating niya kakahabol sa holdupper. Sa sobrang pagod niya ay nawalan na siya ng malay. Kinabukasan ay nagising siya sa isang hindi pamilyar na kwarto. Puro kahoy ang nakikita niya. Where am I? Takang tanong niya habang inilibot ang kanyang paningin. Nasa loob siya ng isang maliit na kwarto na gawa sa kahoy ang dingding. Pumasok ang isang lalaki. Mabuti naman at gising ka na. Pasensya na, hindi kita nadala sa ospital. Wala kasi akong pera eh. Who are you? Gulantang niyang tanong dahil hindi niya ito kilala. Ikaw ba yun? Ako? Anong ako? Yung nang hold up sa akin kagabi. It was you, no? Miss, magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Sa buong buhay ko'y wala pa akong hinuhold up. Hindi rin naman ata ako mukhang hold-upper. Bakit ako nandito? Nasaan ba ako? Nasa bahay ko. Nakita kitang walang malay sa gilid ng kalsada kagabi. Kaya inuwi na muna kita dito sa bahay. Bakit ka nga ba nawala ng malay? Hinahabol ko yung hold-upper at sa sobrang pagod dahil nawala na ako ng malay. He took my stuffs, pati na yung money ko. Taga saan ka ba? Iyahatid na kita pa uwi sa inyo. May tricycle ako kaya pwede kitang ihatid. Libre na ang pamasahe mo. No, you can't do that. Don't do that. Hindi ako pwedeng umuwi sa bahay namin. Bakit? Kasi naglayas ako. Ano? Naglayas ka? Bakit ka naman naglayas? Ayoko munang umuwi.
Pwede bang dito na lang muna ako? Miss, may 2 kapatid pa akong binubuhay, kaya hindi ko na kayang magdagdag pa ng isang taong aalagaan. Hindi ko kakayanin, kaya iahatid na lang kita pauwi sa inyo. Please, ayoko talagang umuwi. Just let me stay here. Hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta ngayon. Wala na akong pera. Malalim na napabuntong hininga ang lalaki. Hindi ako magiging pabigat dito, promise. Tutulong ako sa mga gawaing bahay. I can wash the dishes or do the laundry. Just let me stay here. Pagmamakaawa ni Liza. Hindi talaga pwede, miss. Pasensya na. I'll pay you sa future. Promise ko yan sa'yo. Basta, tulungan mo lang ako ngayon. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Humalukip-kip ang lalaki. 2 batang babae ang pumasok sa kwarto at nakangiting tinignan si Liza. Hi po, ako po si Ana. Ako naman po si Elsa. Kambal po kaming 2. Bumaling si Liza sa lalaki. Sila ba ang mga kapatid mo? Tumango naman ito. Kuya, pwedeng dito na lang po siya. Matagal na po namin gustong magkaroon ng ate. Pwede po? Ani Elsa habang hila-hila ang dulo ng damit ng lalaki. Sa pangungulit ng mga batay, napapayag din ni Liza ang lalaki na manatili muna siya sa pamamahay nito. Siguraduhin mo lang na hindi ka magiging sakit sa ulo. Bili nito. Oo, hindi talaga. Patangong tugon ni Liza. Sige, pwede ka na munang manatili rito. Ako nga pala si Enrique. Naglahad ito ng kamay. Ako naman si Liza. Liza Soberano po? Tanong ni Elsa. Liza Soberanya. Sagot naman ni Liza at napakamot pa sa kanyang ulo. Tumikhim si Enrique. May nakahandang pagkain dun. Kumain ka na muna. Anito. Inalalayan pa siyang makatayo nito. Kain na po tayo! Sigaw ni Elsa at nakipag-unahan kay Ana sa pag-upo sa mesa. Pumwesto na rin si Liza. Magkatabi silang 2 ni Enrique. Kunot noo siyang nakatingin sa mga pagkaing nakahain. Napatakip siya ng kanyang ilong. What's that smell? Inamoy-amoy ni Enrique ang kanyang sarili. Hoy, grabe ka. Naligo ko kahapon. Hindi ikaw, ito. Sabay turo ni Liza sa pagkain. Bagoong yan, ulam namin. Hindi ka ba kumakain ng ganyan? Bagoong? Familiar siya pero hindi ba sausawan lang yung bagoong? Like sausawan ng mango? Pwede rin naman yung ulamin kapag gipit na talaga. Wow, really? Amazing! Bagoong lang, amazing na. Ani Enrique at natawa sa kanyang reaksyon. Tuyo to hindi ba? Tanong ni Liza sabay turo sa isa pang ulam. Kaagad namang tumango si Enrique. Mabuti naman at alam mo yan. Nakatikim ka na ba ng ganyan? Oo, pinagluto ko ng isa kong friend ng ganyan. Medyo salty siya pero still yummy. Nilagyan ni Enrique ng tuyo at bagoong ang plato niya. Tama na ang daldal, kumain ka na. Lalamig na yung kanin mo. Walang fork? Fork? Yung karne ng baboy? Mahalang karne. At saka, bakit ganyan ang pork mo? Bakit letter F? Bahagyang natawa si Liza. I mean, tinidor. May tinidor ba kayo? Ah, tinidor lang pala. Meron pero mas masarap kumain ng nagkakamay. Subukan mo. Napasulyap si Liza sa 2 bata na nagkakamay lang habang kumakain. Sinubukan niya na rin kumain ng hindi gumagamit ng kutsara o tinidor. You're right! Mas masarap ngang kumain ng nagkakamay. Bulong niya kay Enrique. Mas masarap yan kung nakapaa ka. Biro lang. Kumain ka ng marami para lumakas ka. Nasaan ang parents mo? Natigilan sa pagkain si Enrique. Kaagad namang nakonsensya si Liza. Sorry for asking. Huwag mo na lang sagutin kung ayaw mo. Hindi naman kita pipilitin. I'm just curious. Matagal na silang patay. Yung tatay ko namatay dahil sa rabies. Nakagat siya ng aso. Hindi namin siya naipagamot dahil wala naman kaming pera. Yung nanay ko naman inatake sa puso.
Kaya ako nang nag-aalaga sa dalawa ko pang kapatid. Nakakabilib ka, Enrique. Talaga, salamat naman. Ang dami mo palang pinagdaanan, no? Pero nandyan ka pa rin para kina Anna at Elsa. Kung ikukumpara yung problema mo sa problema ko, ay walang-wala yung problema ko sa problemang dinadala mo. You're brave. Hanga talaga ako sa'yo. Mahal na mahal ko ang mga kapatid kong yan. Kahit naubod sila ng kulit at pasaway. Kung hindi ko sila aalagaan at kung susuko ko, ay sila ang magiging kawawa. Ayoko rin naman silang paalagaan sa iba, kasi sa akin sila ibinili ni nanay at tatay. Napangiti si Liza. Ikaw ba, Lisa? May kapatid ka ba? Wala, only child ako. Bakit ka nga ba naglaya sa inyo? Umiwas ng tingin si Liza. Hindi na siya nag-abala pang sagutin ang tanong ni Enrique. Hindi na rin naman siya kinulit pa nito. Pagkatapos kumain ay akmang aalis na sana siya at babalik na sa kwarto, pero hinila siya ni Enrique. Hep, teka lang, saan ka pupunta? Magpapahinga. Hindi pwede. Maghugas ka muna ng pinggan. Ha? Hindi ako marunong. Di ba ang sabi mo sa akin kanina, ay ikaw na ang bahala sa mga hugasin at mga labahin kapag pumayag ako na tumira ka dito? Sinabi ko ba yun? Umarko ang kilay ni Enrique. Napakamot si Liza sa kanyang ulo. Right, sinabi ko nga yun. Okay, fine. I'll do it. May phone ka ba? Aanhin mo naman ang cellphone. Manonood ako ng tutorial sa YouTube. Tutorial ng ano? Kung paano maghugas ng pinggan. Umawang ang labi ni Enrique. Seryoso ka? Hindi mo talaga alam kung paano maghugas ng mga plato? May mga katulong kasi kami sa bahay. Napatampal si Enrique sa kanyang noo. Kung ganun ay kailangan mo nang umalis dito. Magiging pabigat ka lang pala dito. Wala nang dahilan para patirahin pa kita sa pamamahay ko. Please, don't. Huwag mo naman akong palayasin. Wala na akong ibang pupuntahan. Kaya ko namang matutunan ng paghuhugas ng pinggan eh. Sabi nga nila, di ba? Lahat naman ng bagay ay kayang matutunan kapag may tiyaga ka lang. Malalim na napabuntong hininga si Enrique. Sige, pagbibigyan kita. Magpatulong ka na lang muna kina Elsa at Anna. Ayusin mo ha? Nilampasan siya ni Enrique. Saan ka pupunta? Mamamasada pa ako. Mamamasada? Pagiging tricycle driver ang hanap buhay ko. Nasabi ko na yon sa'yo kanina. Tama. Sige, bye. Ingat ka sa road. Tumango si Enrique at lumabas na ng bahay. Tinawag naman ni Liza sina Anna at Elsa. Saka siya nagpatulong sa paghuhugas ng pinggan. Mali po, Ate Liza. Dapat banlawan mo muna ng tubig bago sabunin para lumambot po yung mga dumikit na kanin. Parang ganito lang po, oh. Turo ni Anna at ipinakita sa kanya kung paano ito tamang gawin. Tapos dapat po sabunin mo po ng maayos. Yung mawawala po talaga ang mga sebo at yung amoy niya. Turo naman ni Elsa. Pumalakpak si Liza. Ang galing nyo! Very good kayong dalawa. Maliit pa lang po kami ay tinuturuan na po kami ni Kuya Enrique sa tamang paghugas ng pinggan. Halos lahat po ng gawaing bahay ay itinuro niya po sa amin. Sagot ni Elsa. Nagsisisi tuloy ako na hindi ko man lang pinag-aralan ng mga ganitong gawain noon. Di sana, naging madali na lang tong lahat ngayon para sa akin. Umaasa pa ako sa mga maid namin. Naiiling na sambit ni Liza. Ano po yung maid? Kuryosong tanong ni Anna. Maid, sila yung tumutulong sa mga gawaing bahay. Inaasikaso nila ang kanilang mga amo. Ganun pala. Gusto ko pong maging maid. Ani Elsa. Nakangiting tinapik ni Liza ang ulo ni Elsa. O siya, maghugas na tayo. Marunong na ako, oh. Okay na ba tong ginagawa ko? Opo, tama po yan, Ate Liza. Natututo ka na po. Ang gagaling kasi ng teachers ko. Tugon ni Liza saka siya natawa. Pagkatapos maghugas ng pinggan, ay nagpahinga na muna siya sa sofa habang pinapanood sina Elsa at Liza na gumagawa ng assignments. Sabado kasi ngayon, kaya walang pasok sa eskwela ang mga ito.
Kaya naman busy ang mga ito sa kanilang mga assignments. Ang bilin din kasi sa kanila ni Enrique ay hindi sila pwedeng gumala at maglaro sa labas hanggat hindi pa nila natatapos gawin ang projects at assignments nila. Ang hirap naman ng English! Reklamo ni Elsa at inis na inilapag ang kanyang libro sa mesa. You need help? I know, walang nagtatanong pero best in English ako sa school namin nung nag-aaral pa lang ako. Ani Lisa, saka nilapitan ng mga bata. Talaga po, sige po, patulong po ako. Sagot ni Elsa. Kaagad naman itong tinulungan ni Liza. Pati sa ibang assignments nila ay tumulong na rin siya. Ang galing mo po ate, mabuti na lang talaga nandito ka na sa amin. Si kuya kasi pagod na kapag umuwi dito sa bahay, kaya hindi niya na kami matutulungan at natuturuan sa assignments namin. Pero paminsan-minsan naman po ay naglalaan siya ng oras para sa amin. Pero syempre, priority ni Kuya Enrique ang kumita ng pera, kaya naiintindihan po namin siya. Saad ni Ana. Huwag kayong mag-alala, habang nandito ko ay tuturuan at tutulungan ko kayo, okay? Nakangiting sinabi naman ni Liza. Salamat po ate! Sa sobrang pagod ay nakatulog na ang mga bata. Inihatid ni Liza sa kwarto ang mga ito. Sa kanya iniligpit ang mga gamit ng mga ito. Nandito na ako. May dala akong pasalubong para sa inyo. Anunsyo ni Enrique na kakauwi lang. Nilingon ito ni Liza. Natutulog sila, napagod kakagawa ng project at assignments. Ganon ba? May dala akong merienda. Magmerienda ka na muna, Liza. Anong merienda yan? Burger? Napabuntong hininga si Enrique at inilahad ang supot. Uy, this is bibingka, right? Oo, tikman mo. Masarap yan. Kaagad naman itong tinikman ni Liza. This is so yummy. Biglang natawa si Enrique. Why? What are you laughing at? Nakakatawa kasi ang reaksyon mo eh. Pwede ng pang-commercial sa TV. Napanguso si Liza. Kamusta ang pamamasada mo? Maayos naman. Saglit lang ako dito. Mamamasada ulit ako. Madaling araw na ako makakauwi. May dala nga pala akong ulam. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Magsasaing na rin muna ako bago ko umalis ulit. Chinek ni Enrique ang mga plato. Maganda ang pagkakahugas malinis. Puri nito. Good job ba? Pwede na ba akong maging professional tagahugas? Nag-thumbs up si Enrique. Pwedeng-pwede na. Napatili si Liza nang biglang naghubad ng damit si Enrique sa harapan niya. Anong ginagawa mo? Kabadong tanong niya at nagtakip pa ng mga mata kahit na bahagya namang nakasilip ang isa niyang mata sa pagitan ng kanyang mga daliri. Shh! Huwag kang maingay. Magigising ang mga bata. Bakit ka ba kasi naguhubad? Ngumisi si Enrique at humakbang papalapit sa kanya. Napaatras naman siya. Sobrang lapit na ng katawan nila sa isa't isa. Napalunok siya at napakurap. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hahalikan mo ba ako? Tanong pa niya. Malakas na natawa si Enrique. At kung may anong hinablot muna sa likuran nito. Kinukuha ko lang tong t-shirt ko. Magpapalit ako ng damit. Basa na kasi ng pawis tong damit ko eh. Anito. Nakasampay pala sa likuran niya ang t-shirt ni Enrique. Pinamulahan siya ng pisngi. Gosh, nakakahiya ka, Liza. Sermon niya sa sarili at hindi makatingin ng diretso kay Enrique. Bakit mo naman naisip na hahalikan kita? Hindi ko naisip yun. Depensa niya. Tss, gusto mo bang halikan kita? Pwede naman. Mas lalong uminit ang pisngi ni Liza. Biro lang, ubusin mo na yung bibingka. Saad ni Enrique at natawa ulit. Nang makalayo si Enrique, mabilis siyang kumuha ng tubig at diretsahang nilagok ang isang baso ng tubig. Mauna na kayong kumain ha. Huwag niyo na akong hintayin kasi matatagalan pa akong umuwi. Bili nito. Sige, mag-ingat ka ulit. Kayo rin, mag-ingat kayo rito. Ilak niyo ang mga pinto at bintana kapag matutulog na kayo. Okay.
Mauna na ako. Okay, bye. Gabi na at kakatapos lang nilang kumain. Napagpasyahan ng mga bata na manood ng palabas sa TV. Nakinuod na rin si Lisa. Anong oras po uuwi si kuya? Tanong ni Ana. Madaling araw pa raw, pagkatapos ng palabas na yan ay magsitulog na kayo ha? Hindi maganda para sa mga batang matulog ng late. Makalipas ang ilang oras ay natulog na ang mga bata. Si Liza naman ay abala sa paglalak ng pinto at mga bintana. Yun kasi ang bilin sa kanya ni Enrique. Kung sa kwarto niya ako matutulog, saan naman kaya siya magpapahinga? Dito sa sala? Kawawa naman siya. Pagod siyang uuwi dito mamaya tapos sa matigas na sofa lang siya matutulog. Mabuti pa dito na lang ako at siya na dun sa kwarto niya. Total, ako naman ang sampid dito. Ani Lisa at kumuha ng unan at kumot sa kwarto. Saka humiga na sa sofa. Kaagad din naman siyang dinalaw ng antok. Ngunit nagising siya nang maramdaman ng mahinang pagtapik ng kung sino sa mukha niya. Humikab siya at kinusot-kusot ang kanyang mga mata. Kaagad siyang napabangon nang makita si Enrique. Nakauwi ka na pala. Bakit dito ka natutulog? Sasakit dito ang likod mo. Okay lang naman ako. But yeah, you're right. Medyo masakit nga ang likod ko. Lumipat ka na ron sa kwarto. Hindi Enrique, ikaw na ron. Pagod ka sa pamamasada kaya dapat sa komportableng higaan ka magpapahinga. Ikaw na ron sa kwarto mo at ako na lang dito. Liza, wag nang matigas ang ulo. Alam kong hindi ka sanay matulog sa ganito katigas na higaan. Doon ka na sa kama. Pero, wala nang pero-pero. Kung hindi ka lilipat doon ay bubuhatin kita papunta ron. Kaagad siyang tumayo. Ayaw naman niyang buhatin pa siya ni Enrique. Ito na, lilipat na ako sa kwarto. Aniya. Nakangiti siyang sinundan ng tingin ni Enrique. Good night, Liza. Natigilan siya sa paghakbang. Bumilis ng husto ang tibok ng puso niya. Huminga siya ng malalim at nilingon ito. Good night din, sweet dreams Enrique. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ni Enrique. Bakit? Takang tanong niya. Magsisimba kami. Gusto mo bang sumama? Nagdadalawang isip pa si Liza. Kasi natatakot siya na baka may makakilala sa kanya kapag lumabas siya ng bahay. Ngunit pumayag din naman siya sa huli. Yun nga lang, may nakatakip na balabal sa mukha niya. Wala siyang mga damit kaya naman ang pinahiram sa kanya ni Enrique ay mga lumang damit ng nanay nito. Bakit mo tinatakpan ang mukha mo? Tanong ni Enrique paglabas nila ng bahay. Baka kasi may makakilala sa akin. Tumango si Enrique at hindi na nagtanong pa. Tricycle ni Enrique ang sinakyan nila papunta sa simbahan. Nakaupo si Liza sa likuran ni Enrique. Mahigpit siyang nakahawak sa balikat nito. Do you guys always go to church? Usisa ni Liza. Oo, nakasanayan na talaga naming magsimba tuwing linggo. Sinanay kasi kami ng mga magulang namin. Yun rin naman ang tamang gawin. Kahit busy tayo ay dapat hindi natin nakakalimutang paglaanan ng oras si Lord. Yun ang turo sa amin ni nanay at tatay. Ikaw ba, hindi ka ba nagsisimba? Paminsan-minsan lang. Kapag inaaya ko ng kaibigan kong si Nadine, palasimba kasi siya eh. Masyado kasi akong busy sa pagtulong sa family business namin. Kaya wala na talaga akong time. But I always pray naman. Ayos lang naman yan. Ang mahalaga ay mahal mo ang Diyos at nagdarasal ka pa rin. Nakarating na sila ng simbahan. Maraming bumabati kay Enrique. Mayor ka ba? Tanong ni Liza. Bakit mo natanong? Ang daming nakakakilala sa'yo rito. Parang malaki ang respeto nilang lahat sa'yo. Natawa si Enrique. Mayor agad. Ganun lang talaga siguro kapag mabait. Napangiti si Lisa. Hawak-hawak niya ang kamay ni Elsa. Habang nakahawak naman si Ana kay Enrique. Pumasok na sila sa loob ng simbahan. Alam mo ba, never akong nagsimba na kasama ang parents ko. Mula pa man nung bata pa ako. Kung ako busy, sila naman super duper busy.
They barely make time for me, pati na kay God. All they think and care about is her business. Yan ba ang dahilan kung bakit naglayas ka? Hindi, may mas mabigat pa akong rason. Na hindi mo pwedeng sabihin sa akin? Sorry, Enrique. Promise, sasabihin ko rin sa'yo kapag ready na ako. Ayos lang naman sa akin. Thank you sa pag-iintindi mo sa akin, ha? Thank you din for letting me stay sa bahay niyo. Kung may ipagpapasalamat man ako ngayon kay Lord, ayun ay pinagpapasalamat ko na nakilala kita. Isa kang malaking blessing para sa akin, Enrique. Nakakaantig naman ng puso ang sinasabi mo. Baka umiyak na ako rito Wala pa naman akong dalang panyo pamunas ng luha. Napanguso si Liza. Natapos na ang misa. Lumabas na sila ng simbahan. Nagpaalam muna sina Ana at Elsa kasi gustong makipaglaro ng mga kaibigan nito sa kanila. Habang naglalakad sila papalapit sa tricycle, ay isang babae ang nakasalubong nila. Hinago dito ng tingin ni Liza. Kulot ang buhok nito, balingkinita ng katawan, ngunit puno ng makeup ang muka. Napasobra sa makeup, kaya nagmukha na itong coloring book. Hi, Enrique! Hindi mo naman sinabi sa akin na magsisimba rin pala kayo ngayon. Di sana sumabay na ako sa'yo. Saad ng babae sa patingin sa kanya. Sino tong kasama mo? Siya si Liza, kaibigan ko. Sagot ni Enrique. Sure ba yan? Kaibigan lang ha? Alam mo naman na crush kita. Kaya dapat kung may magiging girlfriend ka, dapat ay ako yun. Charot! Mag-date naman tayo, Enrique. Nung niyaya kita last week ay hindi mo ako sinipot. Ilang oras kitang hinintay dun sa kwek-kwekan. Naghintay ka. Nag-text ako sa'yo na hindi ako makakapunta. Natanggap ko nga ang text mo, pero hinintay pa rin kita. Baka sakaling pumunta ka. Ganito talaga ako magmahal. Basta para sa'yo, handa akong maghintay, maging tayo lang, Enrique. Napangiwi si Liza. Gusto na lamang niyang takpan ang kanyang tenga sa mga naririnig niya. Pasensya na, diva. Hindi ako pwedeng makipag-date sa'yo kasi busy ako sa buhay. Wala na akong oras para sa love life. Naipaliwanag ko na yun sa'yo, hindi ba? Ani Enrique. Bigla na lamang itong niyakap ni Diva. Ikaw ang true love ko. I love you so much, Enrique. Ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko. Mabuti na lang at sumulpot na sina Elsa at Ana at nag-aaya ng umuwi. Kaya natakasan na ni Enrique si Diva. Tawang-tawa si Liza. Sino yun? Ex mo? Usisa niya. Si Diva yun, kababata ko. Don't you like her? Matagal ko nang nilinaw sa kanya na hinding-hindi magiging kami. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Hindi nalalampas pa ron. Siguro sobra ka talaga niyang gusto, kaya hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya sa'yo. True love ka pangaraw niya, hindi ba? Baka naman kasi pa-fall ka. Sobrang sweet mo siguro sa kanya, kaya tinamaan siya ng husto sa'yo. Hindi naman ako pa-fall. Sadyang nagustuhan niya lang ako nang hindi ko sinasadya. Kung sweet man ako sa kanya ay siguro, pagiging sweet yun bilang isang kaibigan. Sa pananatili ni Liza sa poder ni Enrique, ay naging malapit silang dalawa. Naging close na rin siya sa mga kapatid nito. Anong gagawin mo? Tanong ni Enrique. Kakagising lamang nito. Maglalaba ako. Tutulungan ako ni Ana at Elsa. Matulog ka lang dyan. Kami na ang bahala nitong mga labahin. Kaninong damit niyang lalabhan niyo? Yung mga damit namin at mga damit mo. Damit ko? Hindi na kailangan. Ako na ang maglalaban ng mga damit ko. Ha? Ako na? Ako na nga. Nag-aagawan sila sa basket na puno ng mga labahin. Hanggang sa tumilapon ang mga laman nito. Sinunda ni Liza ng tingin ang mga lumipad na boxers ni Enrique. Hiyang-hiya na pinagdadampot iyon ni Enrique. Akin na yan, lalaban ko. Sad ni Liza. Ako na ang maglalaban nito. Don't be shy. Hindi ko naman aamuyin yan Lalaban ko lang. Hayaan mo na akong pagsilbihan ka. Huwag nang makulit, Liza. Sige na, maglaba ka na ron. Iwan mo na to sa akin. Okay, fine. Pagsuko niya,
at nagtungo na sa likod ng bahay, kung saan may poso doon at kanina pa siya hinihintay ni na Ana at Elsa. Doon kasi sila maglalaba. Bakit po kayo nagsisigawan ni Kuya Enrique? Tanong ni Ana. Wala yun, inaasar ko lang siya. Sagot ni Liza at natawa. Pagkatapos maglabay, tumulong si Enrique sa pagsasampay. Nadula si Liza. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Enrique. Naghiyawan naman ang dalawang bata at inaasal sila sa isa't isa. Ay, bagay po kayo! Sigaw ni Ana. Tao kayo pero bagay din po kayo. Gatong naman ni Elsa. Magsipasok na nga kayo sa loob. Magsiligo na kayo. Amoy suka na kayong dalawa. Sita ni Enrique. Humagikik naman ang mga bata at kumaripas na ng takbo papasok sa bahay. Pwede mo na akong pakawalan. Thank you sa pagsalo. Akala ko lalagapak na ako sa semento. Nahihiyang sambit ni Liza dahil nakapulupot pa rin sa baywang niya ang braso ni Enrique. Mag-ingat ka kasi. Lumayo na sila sa isa't isa. Kasing pula na ng kamatis ang mga pisngi ni Liza. Ang galing mo nang maglaba. Komento ni Enrique. Kung hindi pa ako naglaya sa amin, ay hindi ko pa matututunan ng paglalaba. Pabirong sinabi ni Liza. Ngunit totoo naman talaga ang sinabi niya. Magmula noong nakilala niya si Enrique, ay nagawa na niya ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa noon. Magmula noong napunta siya sa poder nito, ay natutunan niya na ang mga bagay na sanay, noon pa lang ay natutunan niya na dapat. Mabuti nilang talaga at matyaga si Enrique, Elsa at Ana sa pagtuturo sa kanya. Simple lang ang pamumuhay nila, pero labis siyang nag-e-enjoy. Yung kalayaan na hinihiling niya noon, ay nararanasan niya na ngayon. Bakit hindi ka pa natutulog, Enrique? Tanong ni Liza nang makita niya si Enriqueng nakatambay sa labas ng bahay. Nagkakape pa ito. May iniisip lang ako. Ano naman ang iniisip mo? Tinapik ni Enrique ang bakanting espasyo ng upuan. Kaagad namang umupo roon si Liza. Tumingala si Liza sa langit. Napangiti siya nang makita niyang napakaraming bituin. Malapit na ang birthday ng kambal. Bala ko sanang sorpresahin sila. Kahit maliit na salo-salo lang. Gusto ko rin silang ibili ng regalo. Nag-iisip pa ako kung anong magandang ireregalo ko sa kanila. Gusto mong tulungan kita? Pwede kitang samahan bukas na mamili ng mga regalo. Minsan na rin naman akong naging batang babae. Kaya alam ko kung anong regalong magugustuhan ni na Ana at Elsa. At saka, kabisado ko na ang mga hilig nila. Sa dalas ba naman naming magkasama? Pagpepresenta ni Liza. Talaga? Sige. Mamimili tayo bukas sa Divisoria. Game ako dyan. Ikaw ba, Liza? Bakit hindi ka pa natutulog? Nakatulog na ako. Nagising lang ako dahil sa ingay ng mga aso ng kapitbahay. Tugon ni Liza at napahikab. Inaantok ka pa yata. Bumalik ka na sa pagtulog. Dito na muna ako. Gusto ko pang makakwentuhan ka. Ano naman ang pagkukwentuhan natin? Parang lahat na atay na ikwento na natin sa isa't isa. May isa ka pang hindi alam tungkol sa akin, hindi ba? Yung totoong rason kung bakit ako naglaya sa amin. Ani Liza. Natigilan sa pag-inom ng kape si Enrique at napatingin sa kanya. Gusto ko nang sabihin sa iyo ngayon yung totoong dahilan. Dagdag pa niya. Tumango si Enrique. Ano nga ba ang totoong dahilan? Naglayas ako sa amin kasi balak akong ipakasal ng parents ko sa lalaking hindi ko naman mahal. Tutol ako sa kasal na gusto nila, kaya napagpasyahan kong tumakas na lang. Kasal? Nakatakda ka ng ikasal? Yeah, it's for the sake of our business. At saka masyadong mahigpit ang parents ko sa akin. Lahat ng desisyon ko sa buhay, kinokontrol nila. Nakakasawa din pala maging masunuring anak. Nakakasakal. Nakakarindi na yung mga komento nila. Parang lahat ng ginagawa ko ay mali at sila na lang ang palaging tama. Yung pinipilit kong maging perpektong anak kasi yun ang gusto nilang makita mula sa akin. Nakakapagod na. Tapos yung tungkol sa kasal namin, matagal ko nang sinasabi kay mommy na ayoko.
kasi hindi ko naman mahal si Tristan. Pero sinabi niya sa akin na kahit na ano pang mangyari, matutuloy at matutuloy ang kasal. Kailangang matuloy kasi malalagot ako. Kaya lumayas ka para iwasan yung kasal. Pero alam mo naman na hindi mo sila matatakasan habang buhay, hindi ba? Hahanapin ka nila, Liza. Malamang ay pinapahanap ka na nila ngayon. Kaya nga nagtatago ako rito. Hindi ka makakapagtago habang buhay. Minsan, kahit gaano pa kahirap at kabigat ang sitwasyon, ay mas mabuting harapin mo yon at huwag nang takasan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Enrique. Kapag nahanap nila ako o kapag bumalik ako ay mapipilitan akong ikasal kay Tristan. I don't like him. I don't love him. Ni wala akong masyadong alam sa kanya. Besides, may iba na akong gusto. Nasamid si Enrique. Sino naman ang gusto mo? Secret? Nakangiting tugon ni Liza at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Bigla na lamang niyang iniwanan si Enrique. Liza, sino nga kasi? Pahabol na sigaw pa ni Enrique. Kinabukasan ay maaga silang umalis papuntang Divisoria. May suot-suot na face mask, cap at shade si Liza para maitago ang pagmumukha niya. Baka kasi may makasalubong siyang kakilala niya o ng kanyang pamilya. Mahirap na kapag nangyari pa yun. Para kang artista sa ayos mo. Pangaasar ni Enrique. Huwag mo na kasi akong asarin. Ginagawa ko lang naman to para walang makakilala sa akin. Nakakahinga ka pa ba dyan sa face mask mo? Sumimangot si Liza. Malakas namang natawa si Enrique. Biro lang, o siya. Hindi na ako mga asar. Pero hubarin mo na muna yung shades mo kasi wala namang araw. Enrique, akala ko ba hindi mo na ako aasarin? Biro lang ulit. Bawi ni Enrique at nag-peace sign pa ito sa kanya. Nakarating na sila sa Divisoria. Natigilan si Liza nang biglang hawakan ni Enrique ang kamay niya. What are you doing? Hinahawakan ng kamay mo para hindi ka mawala. Masyadong maraming tao. Baka mawala ka't maligaw. Hindi mo pa naman kabisado ang daan pa uwi. Kaya kailangang nakadikit ka lang palagi sa akin. Kailangan ba talaga nating mag-holding hands? Oo, kailangan. Kaya wag ka nang magreklamo. Ginagawa ko lang naman to para sa kaligtasan mo. Okay, fine. Pairap na sagot ni Liza at napatitig sa kamay nilang magkahawak. Muli na namang bumilis ang tibok ng puso niya. Si Elsa na muna ang una nating bibilhan ng regalo. Ano ba sa tingin mo ang magugustuhan niya? Mahilig siyang mag-drawing. Siguro mga gamit pang drawing o anything na related sa art. Napansin ko kasi na mahilig talaga siya sa mga ganun. Iyan kaya? Tanong ni Enrique sabay turo sa isang bagay. Tumango naman si Liza bilang pagsang-ayon. Si Ana naman mahilig sa Barbie. Gusto niyang inaayusan ng mga Barbie. Suwestyon ni Liza. Tapos na nilang bilhan ng regalo ang mga bata. Ikaw naman, anong gusto o hilig mo? Biglang tanong ni Enrique. Bakit kasali ako? Hindi ko naman birthday. Pa-thank you ko na sa'yo. Sa mga araw na wala ako ay inaalagaan mo ang mga kapatid ko. Pero hindi mo naman ako kailangang bigyan ng regalo, Enrique. Alam ko na kung anong ibibigay ko sa'yo. Saad ni Enrique. Ano naman yun? May kinuhang kulay pink na hair clip si Enrique. Napasingap siya nang tanggalin nito ang suot niyang sombrero. Saka bigla na lamang nitong ikinabit ang hair clip sa buhok niya. Ayan, bagay sa'yo. Napansin ko kasi na mahilig ka sa kulay pink. Yung mga damit ni nanay ay pinagpipilian mo pa. Yung mga kulay pink lang ang sinusuot mo. Tapos nung nagpabili ka sa akin ng tsinelas, gusto mo ng kulay pink din. Kaya tamang-tama para sa yung hair clip na yan. Huwag mo yang iwawala kasi magtatampo ko. Sobrang lapit ng muka at katawan nila sa isa't isa. Konting galaw na lang ay maglalapat na ang mga labi nila. Ngumiti si Enrique at tinapik ang ulo niya. Ayos ba yung regalo ko? Bakit parang hindi ka naman ata natuwa? Ani Enrique. I'm happy.
Patingin nga ng mukhang masaya. Bahagyang ibinaba ni Liza ang suot niyang face mask para ipakita kay Enrique ang ngiti niya. Kulang pa yung smile mo. Dapat labas ngipin para masaya talaga. Hirit ni Enrique. Pinagtitripan mo na naman ata ako eh. Natawa si Enrique at bigla na lamang nitong pinisilang pisngi niya. Ay nako, ang cute mo talaga. Tara na nga, umuwi na tayo sa bahay. Napakurap-kurap si Liza at nagpatinaod na sa paghila ni Enrique sa kanya. Cute ako para sa kanya? Kinikilig niyang sambit sa kanyang isipan. Sumapit na ang araw ng kaarawan ng kambal. Nagtulungan sila sa paghahanda at pagsurpresa sa mga ito. Nagkaroon ng kaunting salo-salo. Imbitado ang iilang kapitbahay nila. Sa bakuran ginanap ang party. Nasa loob lang ng bahay si Liza kasi ayaw niyang makita ng iba. Tumambay muna siya sa kusina at uminom ng tubig. Isang lalaki ang biglang sumulpot. Naibuga niya ang iniinom niya. Okay ka lang ba, miss? Tanong ng lalaki. Oo, okay lang ako. Ngayon pa lang kita nakita rito ah. Ako nga pala si Alec. Kaibigan ako ni Enrique. Ikaw naman si... Liza. Ano ka ba ni Enrique? Shota ka ba niya? Oh, no. I'm not his girlfriend. Magkaibigan lang kaming dalawa. Kung ganun ay single ka, naghahanap ka ba ng boyfriend? Pwede ako. Hirit pa ni Alec. Biglang dumating si Enrique at hinila si Alec paalis. Hindi naman ito nakapalag. Ginugulo ka ba ni Alec? Tanong ni Enrique nang balikan nito si Liza. Hindi naman. Nabanggit niya lang sa akin na magkaibigan pala kayo. Oo. Kababata ko yang si Alec. Ano pa ang pinag-usapan ninyo? Wala naman. Wala na? Oo, wala na. Sigurado ka? Well, tinanong niya ako kung may boyfriend na raw ba ako. Ano namang sinagot mo? Hindi ko siya nasagot dahil bigla kang dumating. Humalukip-kip si Enrique. Kung sakaling hindi ako dumating, anong isasagot mo sa tanong niya? I will tell him the truth na single ako. Kung magtatanong ulit siya, sabihin mong taken ka na. Taken? Wala naman akong boyfriend. Kapag nalaman nung single ka pa, magtatangka yung pormahan ka. Paano kung tanungin niya ako kung sinong boyfriend ko? Sabihin mong ako. Ikaw? Oo, kapag sinabi mong girlfriend kita, hindi ka naguguluhin nun. Hindi naman niya ako ginugulo. Kung magtatanong lang siya, saka mo lang naman yan sasabihin. Giit ni Enrique. Tumango na lang si Liza. Kumain ka na ba? Tanong pa nito. Not yet. Bakit hindi ka pa kumakain? Hindi pa ako nagugutom. Hihintayin mo pang magutom bago ka kumain. Huwag nang matigas ang ulo, Liza. Kumain ka na. O baka naman gusto mong subuan pa kita. Heto na po, Mr. Enrique. Kakain na po ko. Sarkastikong tugon ni Liza at mabilis na sumandok ng kanin. Masayang masaya sina Ana at Elsa sa natanggap nilang regalo. Nagustuhan nila. Salamat nga pala sa tulong mo. Hindi mo ko kailangang pasalamatan, Enrique. Sa katunayan ay wala naman akong masyadong naitulong talaga. Mas malaki pa nga ang naitulong mo sa akin kaysa naitulong ko sa inyo. I should be the one to thank you. Ngumiti si Enrique. Araw ng Lunes at nasa eskwela ang mga bata. Naiwan naman sa bahay sina Liza at Enrique. Nagtutupi ng mga damit si Liza sa sala nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. At iniluwa noon si Enrique na walang ibang saplot bukod sa tuwalyang nakapulupot sa baywang nito. Sinuklay ni Enrique ang basang buhok niya, saka binalingan si Liza. Namumula ang mukha ni Liza nang mag-iwas ito ng tingin. Hiyang-hiya siya dahil nahuli ni Enrique ang paninitig niya. Hindi ka pa ba maliligo? Tanong ni Enrique sa kanya. Mamaya na lang, maaga pa, malamig ang tubig. Naglakad si Enrique papalapit sa kanya. Sunod-sunod siyang napalunok. Bakit ka lumalapit sa akin?
May hinablot na damit si Enrique mula sa mga damit na tinutupi niya. Kukunin ko lang tong damit ko. Bakit ba kinakabahan at nauutal ka? Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Nakangising sambit ni Enrique. Napansin nito ang pamumula ng pisngi ni Liza. Bakit pulang-pula ka? Hinawakan ni Enrique ang pisngi niya. Oo, wala to. Para ka ng kamati sa sobrang pula. Ayos ka lang ba talaga? Kumikim si Liza. Iinom lang ako ng tubig. Akmang tatayo na sana siya, pero pinigilan siya ni Enrique. Ako na ang kukuha ng tubig para sa'yo. Salamat. Gabi ng Sabado, nag-ayang gumala si Enrique sa night market. Ayaw sumama ng dalawang bata, kaya sila na lang dalawa ni Liza ang umalis. Nakapunta ka na ba sa night market? Tanong ni Enrique. Yes, dinala na ako noon ng kaibigan ko. Kumakain ka ba ng street foods? Oo naman. Natikman ko na yung egg coated with an orange batter. The one that you tusok-tusok and mix sausaw sa suka. Kumunot ang noo ni Enrique. Kwek-kwek ba ang tinutukoy mo? Yeah, that one. Masarap yan. Ibili mo ko nun ah. Malakas na natawa si Enrique. Kwek-kwek lang pala. Nahirapan pa akong intindihin ka. Sorry. Hindi ko kasi matandaan ang tawag dun. Ginulo ni Enrique ang buhok niya. May napansin ito. Hindi mo pala isinuot yung hair clip na binigay ko sa'yo. I lost it. Naiwala ko. Nakalimutan ko kasi kung saan ko nailagay. Hindi umimik si Enrique. Hey, are you mad? Sorry na Enrique. Hindi ko naman sinasadyang maiwala yun eh. Promise, hahanapin ko yun. Hindi pa rin ito umiimik. Kinalabit niya ang braso nito. Huwag ka nang magalit sa akin, please. Bigay mo yun kaya hahanapin ko talaga yun. Nakalimutan ko lang talaga kung saan ko nailagay. Smile ka na, please. Huwag ka nang magtampo pa sa akin. Wala pa rin itong imik. Huminga ng malalim si Liza at bigla na lamang niyang hinalikan sa pisngi si Enrique. Nanlaki ang mga mata ni Enrique at gulat na napatingin sa kanya. Bakit mo ko hinalikan? Tulalang tanong ni Enrique at napahaplos pa sa pisngi nito. Apology kiss yan para ipakita sa'yo na I'm very sorry. Hindi ko talaga sinasadyang maiwala yun. Bati na tayo ha? Tumango si Enrique at palihim na napangiti. Pagdating sa night market ay marami silang tinikman ng mga pagkain. Halos lahat ng street foods ay pinatikim na niya kay Liza. Masarap ba? Tanong ni Enrique habang pinapanood si Liza na kumakain ng fishball. Yes, sobrang sarap nito. Soft din kaya hindi masakit sa ngipin kapag kumakain. I like this. Mura pa. Gusto mo pa ba? Padadagdagan natin ng 10. Sure, basta you'll pay for it muna. Natatawang tumango si Enrique. Liza. Tawag sa kanya ni Enrique habang nakaturo ito sa may labi niya. Napatingin si Liza sa labi ni Enrique. What's with your lips? Bakit mo tinuturo? Humihingi ka ba ng kiss sa akin? May dumi ka, banda rito. Turo ni Enrique. Where? Natigilan si Liza nang biglang punasan ni Enrique ang gilid ng labi niya na nalagyan ng sauce. Hindi na naman magkamayaw sa pagtibok ang kanyang puso. Nagkatitigan silang dalawa. Liza, may gusto sana akong aminin sa'yo. Ni Enrique. Ano yun? Gusto kita. Ah? Pero hindi mo naman ako kailangang magustuhan pabalik. Gusto ko lang na malaman mo na may gusto ko sa'yo. Gustong gusto kita. Nung unang araw pa lang kitang nakita ay kakaiba na ang tama ko sa'yo. Pag-amin ni Enrique at napakamot pa sa batok. I like you too, Enrique. Napakurap-kurap si Enrique. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. But all I know is that I like you. No, I love you. Hindi man tayo pero I want to spend the rest of my life with you, Enrique. Kapag tinitingnan kita, isa lang naiisip ko. Yung lalaking kagaya mo ang gusto kong mapangasawa. Mabait, maalaga, masipag.
mapagmahal ka sa mga kapatid mo, at higit sa lahat ay gwapo ka. Pwede ba akong manligaw sa'yo, Liza? Of course. At masugid ngang niligawan ni Enrique si Liza. Mas naging malapit din silang dalawa. Wala namang masyadong nagbago sa pagitan nila. Ang kaibahan lang ay alam na nilang may feelings sila para sa isa't isa. Hindi na sila nagtataguan ng feelings ngayon. 3 weeks pa lang na nanliligaw si Enrique, ay sinagot na ito kaagad ni Liza. Pareho naman nilang mahal ang isa't isa, kaya para sa kanila ay hindi na dapat pang pinapatagal ang mga bagay-bagay. You are my first boyfriend, Enrique. Nahihiyang pag-amin ni Liza. Natigilan sa pagsubo ng kanin si Enrique. Ako ang una mong boyfriend? Yeah, strict kasi ang parents ko. Lahat ng nililigaw sa akin noon ay binabasted nila. Yup, you heard it right. Sila na mismong bumabasted. Takot ako sa kanila kaya hindi na rin ako umangal pa. Masaya ako na ako pala ang una mong boyfriend. Pero paano na tayo ngayon? Paano kapag nalaman ng mga magulang mo ang tungkol sa atin? Eh di ipaglalaban kita. Ipaglaban mo ko. Ngayon pa lang ako nagmahal, Enrique. And I will do everything para ipaglaban ka sa parents ko. Kung sakali mang dumating na ang araw na malaman nilang tungkol sa atin. Marahang hinaplos ni Enrique ang kamay niya. Mahal na mahal kita, Liza. Mahal na mahal din kita, Enrique. Alam mo, kung pwede nga lang ay mas gusto kong habang buhay na lang ganito ang buhay ko. Simple pero sobrang saya. Malaya akong maging ako. Kung papipiliin ako, handa akong pakawalan na yung forever kong pagiging buhay prinsesa. Basta makasama lang kita. Wala akong maibibigay na marangyang buhay sa'yo, Liza. Pero ipinapangako ko na mamahalin kita ng tapat at wagas. Mamahalin kita sa abot ng aking makakaya. Tugon ni Enrique. Nakakakilig naman po kayong dalawa. Sabat ni Elsa na kanina pa pala nakikinig sa kanila. Humahagikik pa ito at nangaasarang tinging iginawad nito kay Liza. Bakit gising ka pang bata ka? Matulog ka na ron. Maaga pang pasok mo bukas. Sita ni Enrique. Kaya kumaripas ng takbo pabalik sa kwarto si Elsa. Ngunit isang araw habang nanonood sila ng palabas sa TV, ay biglang sumulpot ang isang balita. Balita na kung saan ay nag-flash sa screen ang pagmumukha ni Liza. Kasalukuyan ding ini-interview ang kanyang mommy at daddy. Ikaw ba yan, Ate Liza? Takang tanong ni Ana. Nag-aalalang napatingin si Enrique kay Liza. Nananawagan po ulit ako sa lahat ng nakakakilala sa anak kong si Liza. Sana matulungan ninyo kami na mahanap siya. Mahigit 1 buwan na siyang nawawala. May kumidnap sa kanya. At kung sino man ang kumidnap sa kanya, ay pagbabayarin namin siya. Sa kulungan ng bagsak niya, kapag hindi pa niya ibinalik sa amin ang anak namin. Saad ng mommy niya sa interview. Mariing na ikuyom ni Liza ang kanyang mga kamao. Kaagad namang hinawakan ni Enrique ang kamay niya para pakalmahin siya. Bakit po sinasabi sa balita na kinidnap ka, Ate Liza? Eh hindi ka naman po kinidnap ni Kuya Enrique, hindi po ba? Hindi naman po masamang tao si Kuya. Kuryosong tanong ni Elsa. Ana, Elsa, pumasok na muna kayo sa kwarto ninyo. May mahalaga kaming pag-uusapan ng Ate Liza nyo. Utos ni Enrique. Sa tingin ko, alam na ni na mommy at daddy kung nasan ako. Nagpapapresscon lang sila bilang pagbabanta sa akin na kapag hindi pa ako bumalik sa lalong madaling panahon, ay paniguradong magkakagulo. Anong plano mo? Kailangan kong umuwi sa mansyon, Enrique. Oras na para harapin ko ulit sila. Kapag hindi pa ako umuwi ay baka madamay ka pa. Pwede ka nilang ipakulong kahit na wala ka naman talagang kasalanan. Gusto mo bang samahan kita? Huwag na muna. Ako na lang muna. Kinabukasan ay maagang umalis si Liza. Umuwi siya sa kanilang mansyon. Pag-apak pa lamang niya sa loob ng mansyon, ay isang malakas na sampal na ang sumalubong sa kanya. Bakit ngayon ka lang, Liza? Ang tagal ka naming hinanap. Bakit ngayon mo lang naisipang magpakita? Umatras na tuloy ang pamilya ni Tristan sa engagement nyo dahil sa tagal mong nawala.
Sinabi ko na sa'yong malaki ang maitutulong ng pamilya nila sa negosyo natin. Pero anong ginawa mo? Lahat ng yun ay naglaho na parang bula. Lahat ng plano ko'y nawala dahil sa'yo. May palayas-layas ka pang nalalaman. Singhal ng mommy niya. Pagak na natawa si Liza. Wow, ma. Mas iniisip mo pa yan kaysa sa akin? Hindi mo man lang ako tinanong kung kamusta na ba ako o kung okay lang ba ako? Yan po ba talagang ibubungad ninyo sa akin? Yan na naman? Yan na lang palagi. Mas mabuti pa po palang hindi na lang ako umuwi rito. Muli siyang sinampal ng mommy niya. Wala kang karapatang pagtaasan ako ng boses, Liza. Iyan ba ang natutunan mo sa pagtira mo sa puder ng tricycle driver na yon? Sa tingin mo ba talaga'y hindi ko malalaman na nakatira ka sa puder ng lalaking yon? I have my ways, Liza. Hindi kita kinaladkad pa uwi kasi hinihintay kong bumalik ka. Kailangan ko pa palang magpa-presscon para lang mapauwi ka. Wala kang pagkukusa. Ma, the life that I had with Enrique was so much better. Simple pero malaya ako at masaya. Hindi kagaya rito. Nakahilata ako sa ginto pero kontrolado naman ng ibang tao ang buhay ko. Pagod na ako, ma. Pagod na akong magsunod-sunuran sa inyong dalawa ni Daddy. Alam niyo po, isang bagay ang narealize ko habang malayo ako sa inyo. Yun ay, hindi ko pala kailangan maging perpekto para magustuhan ako ng ibang tao. Natameme ang mommy niya. Alam niyo po ba kung ano ang dahilan ng paglayas ko? Pagod na ako sa lahat ng pinapagawa niyo sa akin. At ayokong maikasal kay Tristan. Masaya nga po ako na umatras siya sa kasal eh. Hindi rin naman dapat matuloy ang kasal na gusto niyong mangyari. Mariing sinabi ni Liza. Saka nilampasan ng mga magulang niya. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Maya-maya pa'y may kumakatok sa pinto. Elsa, do you wanna build a snowman? Charot! Liza Soberania, pakibuksan mo nga tong pinto. Kapag hindi mo to binuksan, wawasakin ko to. Sigaw ng kaibigan niyang si Julia mula sa labas ng kwarto niya. Loka ka, huwag mong wasakin. Mahal yung pinto nila, hindi mo maa-afford. Sita naman ni Catherine na kaibigan niya rin. Huwag na nga kayong magtalo, may susi oh. Hiniram ko sa maid nila. Sabat naman ni Nadine. May susi ka naman pala eh, bakit hindi mo sinabi? Sumisigaw-sigaw pa ako rito. Sumakit pa tuloy ang esophagus ko. Reklamo ni Julia. Tuluyan ang nabuksan ng mga ito ang pinto. Nakaupo sa kama si Liza at tamad na nakatingin sa kanila. Napatili siya nang bigla siyang yakapin ng sabay-sabay ng mga ito. May bumatok pa sa kanya. Guys, I can't breathe! Reklamo ni Liza, kaya nagsilayo ang mga ito. Kamusta ka naman, girl? Ang tagal mong nawala. Hindi ka man lang nagpaalam sa amin. Saan ka ba nagpunta ha? Usisa ni Julia. May naglalayas bang nagpapaalam? Irap ni Catherine at binatukan si Julia. Mabuti naman at umuwi ka na, Liza. Nag-alala kami sa'yo. Sinubukan ka naming tawagan at i-text pero iniwan mo palang cellphone mo dito. Seryosong sinabi ni Nadine habang tinatapik ang likod niya. Bakit mo naman tinatapik ang likod niya? May ubo ba siya? Tanong ni Julia at natawa. May ubo ka sa utak? Pwedeng isara mo muna yung bunganga mo? Asik ni Catherine at tinakpan ng unan ang mukha ni Julia. Nag-aaway na naman kayong dalawa? Parang mga bata talaga. Naiiling na sambit ni Nadine. Liza, narinig namin sa kasambahay niyo na tumira ka raw sa bahay ng isang tricycle driver. Ani Catherine. Guwapo ba yung tricycle driver? Kinikilig na tanong ni Julia. Guwapo talaga ang una mong itatanong? Hindi man lang yung single ba siya o taken na? O kung may pamilya na ba? Sabat ni Catherine. Si Enrique yun, boyfriend ko na siya. Siya ang tumulong at kumupkup sa akin. Noong gabi na lumayas ako at hinold up ako at kinuha lahat ng gamit ko. Nawalan ako ng malay kakahabol sa holdupper at tinulungan ako ni Enrique. Pagkukwento ni Liza. Nakaawang ang labi ng mga kaibigan niya. Boyfriend mo? Naglayas ka lang, nagka-jowa ka pa. Kung ganun ay maglalayas na rin ako. Baka sakaling makasungkit pa ako ng jowa. Gulantang nasabi ni Julia. Masaya ako para sa'yo, Liza.
Nakangiting sinabi ni Nadine at niyakap siya. Masaya ka na? Hindi man lang ba natin uusisain kung paano naging takbo ng love story nila? Kung nag-kiss na ba sila, holding hands, or nag-I love you sa isa't isa? Sabat naman ni Julia. Kaya pabiro itong sinakal ni Catherine. Sobrang ingay kasi talaga ng bunganga nito. Hindi pa rin pinapansin ni Liza ang mga magulang niya. May tampo pa rin siya sa mga ito. Hanggang sa isang gabi, nilapitan siya ng mommy niya habang nakatambay siya sa pool area. Akmang aalis na sana siya pero hinawakan ng mommy niya ang kanyang braso. Liza, pwede ba tayong mag-usap muna? Ma, kung sisermonan mo lang po ulit ako, ayoko na po muna. Nasabi ko na po sa inyo ang lahat ng gusto kong sabihin. Hindi kita sisermonan dahil sa mga sinabi mo ay natauhan ako. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Liza. Sorry sa lahat ng maling nagawa ko sa'yo. Sorry kung hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Sorry kung kinokontrol ko ang buhay mo. Akala ko kasi noon ay yun ang tama kong gawin. Pero hindi pala. Nagkamali ako. Sana mapatawad mo pa ako, anak. Pinunasan ni Liza ang luha niya. Para siyang batang umangawa sa harapan ng mommy niya. Ang marinig ang mga katagang yon mula sa kanyang ina, ay labis na nagpaantig ng puso niya. Parang lahat ng bigat na dinadala niya ay naglaho na lamang basta. Hindi na ako mangingialam sa mga desisyon mo sa buhay, anak. Susuportahan na kita sa lahat ng gusto mo. Talaga po, ma? Paano po kung aminin ko sa inyo ngayon na may boyfriend na po ko? Sinong boyfriend mo? Si Enrique po, ma. Yung tricycle driver na kumupkup sa akin. Hindi umimik ang kanyang mommy. Akala niya ay magagalit ito. Pero napangiti na lamang siya nang yakapin siya nito. Hindi na ako tututol dyan. Kung mahal mo talaga ang lalaking yan ay iharap mo siya sa amin. Yun ay kung makakayanan niyang harapin kami. Bukas na bukas din po. Dadalhin ko dito si Enrique, ma. Kinabukasan ay kaagad niyang pinuntahan ang bahay ni Enrique. Naabutan niya pa itong nagsisibak ng kahoy. Naguunahan sa pagtakbo papalapit sa kanya sina Ana at Elsa. Ate Liza, bumalik ka! Natutuwang sambit ni Ana. Pagkatapos siyang yakapin, ay pumasok na ulit sa bahay ang mga ito. Naglakad siya papalapit kay Enrique. Natigilan si Enrique at gulat na napatingin sa kanya. Liza, buti naman at kilala mo pa ako. Hindi ka naman matagal na nawala. Bakit nandito ka? Ayaw mo ba akong nandito? Nakakatampo ka naman. Ang ibig kong sabihin ay, bakit napadalaw ka rito? Ayos na ba kayo ng mga magulang mo? Oo, nagkaayos na kami. At kaya ako nandito dahil gusto ka nilang makilala. Namutla si Enrique. Huwag kang mag-alala. Nasabi ko na sa kanila ang tungkol sa atin. Hindi naman sila nagalit. Gusto kang ma-meet ng parents ko, lalo na ni mommy. Napakamot ng ulo si Enrique. Kinakabahan ako. Baka hindi nila ako magustuhan. Nagustuhan ka nga ng anak nila, ng mga magulang pa kaya? Hirit ni Liza. Hindi ako mayaman, Liza. Wala akong maipagmamayab. Natigilan sa pagsasalita si Enrique, nang bigla siyang siilin ng halik ni Liza. Ang mahalaga, mahal mo ko at mahal kita. Biglang ngumuso si Enrique. Pwede isa pang kiss? Mahinang sinampal ni Liza ang pisngi nito. Maligo ka na at magbihis. Ngayong araw na kita ipapakilala sa parents ko. Ngayon na agad? Oo, excited na kasi si mommy na ma-meet ka. Huwag kang mag-alala. Hindi naman sila nangangagati. Kiss muna para pumayag ako. Malakas na natawa si Liza at niyakap si Enrique. Nakakahiya. Baka makita ng mga kapatid mo. Hindi ka nga nahiya nung hinalikan mo ko kanina lang eh. Pinamulahan ng pisngi si Liza. Nag-ayos na si Enrique. Pinabantayan muna nila sa kapitbahay nila sina Ana at Elsa. Next time ay isasama na nila ito sa mansyon. Sa ngayon ay si Enrique na muna ang iyaharap niya sa kanyang mommy at daddy. Nasa labas na sila ng gate ng mansyon
Atras abante ang ginagawang lakad ni Enrique. Nag-sign of the cross pa ito at kanina pa nag-i-inhale exhale. Kaya tawang-tawa si Liza. Hindi pa tayo nakakapasok pero mukhang gusto mo nang umuwi. Pangaasar niya sa kanyang nobyo. Kinakabahan talaga ako. Sa buong buhay ko ngayon pa lamang ako kinabahan ng ganito. May ihina ata ako sa pantalon. Biglang bumukas ang gate. Napasinghap si Enrique nang makita ang mommy ni Liza. Bakit hindi pa kayo pumapasok sa loob? Tanong ng ginang. Magandang araw po, Mrs., Miss, Madam, Ma'am. Kabadong bati ni Enrique at nagmano pa sa ginang. Natawa si Liza. Kumalma ka lang, okay? Kapag nalaman ni mommy na kinakabahan ka, lalo kanyang tatakutin. Baka maihi ka na talaga sa pants mo. Bulong niya. Hinawakan ni Enrique ang kamay niya. Pumasok na kayo. Nakahanda na ang mga pagkain. Naroon na rin ang daddy mo, Liza. Kanina pa siya nasasabik na makilala si Enrique. Saad ng ginang at giniya sila papasok. Mahihimatay ata ako, Liza. Bulong ni Enrique. Pinisil niya ang pisngi nito. Kalma, okay? Nandito lang ako sa tabi mo. Sure naman akong hindi ka gigisahin ng parents ko Basta, magpakatotoo ka lang sa harapan nila ha. Ipakita mo lang kung sino ka talaga. Tumango si Enrique at ninakawan siya ng halik sa pisngi. Uminit naman ang pisngi ni Liza at napangiti siya sa kasinundot ang tagiliran nito. Dumiretso sila sa dining area. Bumati muna siya sa daddy ni Liza at nagmano pa siya. Ikaw ba ang bumihag nitong anak ko? Tanong ng daddy ni Liza. Nanlaki ang mga mata ni Enrique. Biglang humalakhak ang matanda. Hahaha, ang ibig kong sabihin ay, ikaw ba ang bumihag sa puso nitong anak ko? Hilaw namang natawa si Enrique. Sinasabayan nito ang pagtawa ng daddy ni Liza. Kaya mo na bang buhayin itong anak ko? Tanong pa nito. Hindi pa naman po siya patay. Opo. Hindi ko man po siya kayang bigyan ng marangyang buhay. Ay maipapangako ko po na kapag naging mag-asawa kami, ay kaya ko siyang pakainin ng 3 times a day at may merienda pa tsaka soft drinks. Sagot ni Enrique. Bakit asawa agad? Bulong ni Liza. Pero kinilig din naman sa sagot ni Enrique. Kahit siya'y nakikita na rin niya sa kanyang isipan na si Enrique na ang kanyang mapapangasawa. Nakakatuwa ka, iho. Bilib ako sa tapang mong humarap dito sa amin. Hindi na kami mangingialam sa pag-iibigan ninyo. Ang sa amin lang ay ingatan mo sana si Liza. Mahalin mo at wag na wag mong sasaktan. Kasi hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo kapag sinaktan mo siya. Bili ng daddy niya. Sumaludo naman si Enrique. Opo, daddy. Sir. Huwag mo na akong tawagin, sir. Tito na lang. Kapag kasal na kayo ay saka mo na ako tawaging daddy. Welcome to the family, Enrique. Pumalakpak si Enrique. Pagkatapos maipakilala sa parents niya, ay pinakilala niya naman si Enrique sa kanyang best friends. Suportado rin naman siya ng mga ito. Yun nga lang ay inulan ng kung ano-anong tanong at pagbabanta si Enrique. Nagbanta pa si Julia na dudukutin niya ang eyeballs ni Enrique kapag pinaiyak nito si Liza. Nag-alok din ng tulong ang mga magulang ni Liza kay Enrique. Binigyan ng mga ito ng scholarship sina Ana at Elsa. Scholarship hanggang makapagtapos ng college ang mga ito. Si Enrique naman ay binigyan nila ng pampuhunan para sa pagnenegosyo. Nagtayo si Enrique ng isang talyer. Nagpagawa rin ito ng maraming tricycle na pinaparentahan niya para lumaki lalo ang kita niya. Proud na proud naman si Liza sa lahat ng achievements ng kanyang nobyo. Si Liza naman ay patuloy pa rin sa pagtulong sa kanilang family business. Makalipas ang 3 taon, ay ikinasal na sila. Malaki na kasi ang naipon nila at ready na silang mag-settle down. Nakapagpatayo na rin ng bahay si Enrique para sa kanila. Ang kwentong ito ay nagturo sa atin na dapat tayong maging matapang, huwag tayong matakot, at dapat ay matuto tayong ipaglaban ang ating mga sarili.
lalo na kung alam naman nating wala tayong ginagawang masama o mali. Don't let other people dictate your life. Wakas.